Looney sinabing bangungot sa MC ang ma-choke. Rapian nagulo daw ang rounds kaya nawala. At Enigma hindi basta-basta mawawala ang tiwala kay Rapian. Alamin natin ang mga yan, so tara. Sa usapan nga ni Looney at Abra, sinabi ni Looney dito na bangungot daw sa isang MC ang ma-choke sa battle. Pero syempre, laging gusto mo, lagi mong gusto, di ba? Lagi mong gusto. Lagi nakaka-excite pag may kasama ka, di ba? Mamimiss mo yung panaginip na alam mo yun, lahat ng panaginip ng battle rapper na hindi ka handa, nag-choke ka, di ba laging may, ano yun, common nightmare mga battle rappers. Nagmatter nga ang sinabi na ito ni Looney. Sa kaka-upload lang na laban ni Rapian vs Killan, buong round 3 nga ni Rapian ay nawala siya. Hindi niya nagawang mag-freestyle dahil siguro nanghihinayang siya sa baon niyang dala, kaya pilit niya itong inalala. Pero dahil sobrang habanan ang choke ni Rapian, tinime na siya ni Enigma. Kainang yan, babatiin daw ako ng pustiso. Yung banat niya, solid din. Sige, batiin mo ako ng pustiso, may dala akong poly din. Ang inang yan. Woo! Round 3 game. Ayun yung mahigimin, mga banat niya, pero okay lang. Game? Fuck. Anong nangyari? Wait lang. Maisip ko to. Give me more time. Isipin muna natin yung mga banat niya para medyo may pinapa-type na ako ni boss pero wait lang. Wait, boss, teka lang. Wait, boss, teka lang. Mabilis na. Isang minuto higit. Teka lang, boss. Sa kabilang balita naman, speaking sa choke ni Rapian, madaming ang haka-haka na lumabas kung bakit nag-choke si Rapian sa round 3. Isa nga dyan ay nasama daw ni Rapian yung round 3 niya sa round 2 dahil may kitang lagpas 8 minutes ang round 2 ni Rapian. Kaya wala na daw itong mas speed sa round 3. Pero base nga sa sinabi ni Rapian matapos ang laban nila ni Killan, pilit niya daw inalala ang unang linya niya sa round 3. So meron talagang round 3 si Rapian at base sa sinabi niya, hindi niya nasama yung round 3 niya sa round 2. Nung nag-choke ako sa round 1, pinilit ko siyang ibalik pero nakabalik naman pero hindi na ganun kaganda yung naging reception ng tao. Siguro nga dahil din dun sa choke. Dun sa round 3, yun, di na ako nakabahan at pinipilit kong isipin yung panimulang linya ko pero hindi ko talaga siya maisip na naisip ko na lang yung simula ng round 3 ko pagbaba. Parang round 3 na ata ni Manda nung sa laban niya ni Sak. Doon ko na naisip yung panimula nung round 3 ko. Kaya ayun. At sa uling balita, dahil nga sa mahabang choke ni Rapian sa round 3, sinabi niya sa post-battle interview niya kung matapos daw ba ang nangyari ng gabi na yon, kung meron pa daw bang susuporta sa kanya. Last year hanggang ngayon, hindi ako tumigil bumatil, tuloy-tuloy siya. Kaya siguro pahinga muna, tas kung ano man yung gawin o pwedeng. Ewan ko kung pagtaas na ito may susuporta pa, pero maraming salamat sa inyo. Pasensya na akong nabigo ko kayo ngayong gabi. Supportahan nyo yung ibang mga MC, supportahan nyo yung Flip Top, manood kayo ng live, supportahan nyo sa YouTube. Especially supportahan nyo yung mga bago, sobrang daming magagaling na bago ngayon. Kaya ayun, kita-kits tayo kung kailan man tayo magkikita. Pero para sa akin, baka itong ahon lang muling bigyan ni Arik si Rapian ng battle. Dahil alam naman natin kung gaano kabilib si Enigma kay Rapian bilang battle MC. Bibigyan niya ito sigurado ng pambawi na battle. Kung babalikan nga natin ang mga Enigma machine ni Arik, pag may battle si Rapian, ramdam mong malaki ang tiwala niya sa galing ni Rapian. At si Rapian naman isa sa mga pinaka sumusunod rin sa time limits. At semi welcome back kay Rapian mula sa paglaban niya sa Isabuhay tournament ngayong taon. Tas ito na ulit yung pagbalik niya. Tingin ko sakto yung yung gutom nilang pareho, no.
Ruffian, ibang klase yung ginawa nila, zoning 18, taka na, ito na lang, parang yun na yung siguro pinakamasasabi ko na nang hindi mag-spoiler, no? Pero yung ginawa ni Ruffian pati ni JD sa zoning 18, putang ina. Ayan yung ano, sana na napanood nyo yung live. At sana mag-translate rin yung ano, sana mag-translate rin yung ginawa nila sa video, no? Syempre kasi iba nga pa rin pag live, no? Pero hindi ibig sabihin na laging yung pakiramdam nun lahat, yung enerhiya, hindi laging nakukuha sa video yun. Pero dahil nga sa ginawa nila doon, yan, parang habang mainit, pucha, game agad, Ruffian, man, sobrang solid na ano, battle MC, talagang dikdigan kung dikdigan. Ito yung mga matchup na pwedeng ano, ma-shutdown talaga yung venue sa sobrang di inaasahan na ano, na pukpukan. Ruffian, man, halimaw yan. Naalala ko talaga yung isang performance na last year, man, na nung pinapanood ko yun, isa lang iniisip ko na parang putang na kahit sino kaya niyang talunin sa gabing to, sa ganung level ano, ng performance niya. Apa ba kailangan sabihin, men? Si Ruff, alam niya na yan, talagang ano, kahit kailan, basta A-game, patay yan, putya, yari yan. Hindi na rin sila rookie at sophomore pero parang ganun na rin, di ba? Pwede natin tingnan na ganun. Siyempre, may bagong batch na ng mga rookies ulit ngayong taon pero medyo ganun yung ano, yung matchup niya, parehong mas batang MC sa liga na hinahanap yung ano nila, gustong makapagmarka ulit. Si Killan siguro, parang meron siyang skills na mambutas na mga style na akala mo mahirap butasin, di ba? Tapos parang hindi niya sinasabayan mismo, pero tulad nung nakaraan, di ba? Parang nagpakita rin siya ng onting flow laban kay Fruz, onting tugmaan, parang bilang lang, pakita lang na, kaya ko rin to. Pero yung pambutas niya, iba yung atake, no? Syempre andyan yung comedy niya, na kakaibang brand din, na effective din. Syempre si Ruffian, sheer force talaga. Putang na yung parang ako na-imagine ko, ang hirap tumayo sa harapan yan. Expect the unexpected Parang siguro kaya ako rin nasabi kanina na yung tong zoning 22 ay may pagka-expect the unexpected dahil nga sa bigat din talaga ng isabuhay matchups na kumbaga baka hindi man ito yung mga pinaka-paboritong bagsak ng o hulog ng bracketing, pero para sa akin lahat sila worth di ba? Parang puro kakaiba yung. So kayo ba mga kuys, tingin nyo? Mabibigyan kaya si Ruffian ng laban sa Aon 17? At anong tingin yung dahilan sa pag-choke ni Ruffian? Kung naman ang saloobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.